Bago ko po simulan ang ating kwento ngayong araw, ay gusto ko lamang po sanang humingi ng maliit na pabor. Kung pwede lang po sana na pakisubscribe po ng aking munting channel. Dahil para po sa akin ay napakalaking bagay ng pag-subscribe po ninyo. At sinisigurado ko po na babalik sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po ito patatagalin at umpisa na po natin ang ating kwento. Minsan, sa buhay natin na hindi natin inaasahan ang swerteng papadating. May oras na tila lugmok na tayo sa buhay at parang pinagsakluban ng langit at lupa dahil sa dami ng problemang pasan-pasan natin. Ngunit maniwala lamang tayo sa ating sarili na ang lahat ng problema na ating pasan-pasan ay ating makakaya. Basta wag lang makalimot na manalangin sa taas at magtiwala sa ating sarili na kayang-kaya natin itong lampasan. Sa isang liblib na gubat, nakatira ang mag-asawang sina Gemma at Daniel. Nakapwa, may mga edad na. Tumira sila dito simula noong maging mag-asawa sila. Ayaw kasi nilang manirahan sa bayan dahil sa ingay at gulo na kanilang naririnig sa araw-araw. Pareho sila ng ugali na ang gusto ay payapa at tahimik na kapaligiran. Kaya naman ay nagkasundo sila na manirahan dito sa gubat. Halos 2 dekada na silang naninirahan sa gubat. Ngunit hindi sila pinalad na magkaanak dahil na din sa problema ng lalaki. Baog kasi ito, kaya hindi sila makabuo ng bata noong sinubukan nila na mag-anak. Simple lang naman ang buhay nila. Madalang silang makakain ng karning baboy at manok. Umaasa lamang sila sa mga tanim nilang gulay na inuulam nila araw-araw. Gemma mahal, paano na kaya ang mangyayari sa atin kung sakaling mahina na tayo? Sino na ang mag-aalaga sa atin? Hihintayin na lamang ba natin na mawala na lamang tayo ng buhay dito sa bahay kubo natin? Hay nako, kung hindi lang sana ako baog, edi sana ay madami na tayong anak ngayon at may inaasahan tayo na mag-aalaga sa atin sa pagtanda. Nakakalungkot lang mahal. Malungkot na turan ni Mang Daniel. Ano ka ba Daniel? Huwag mo na muna isipin niyang mga ganan. Malalakas pa naman tayo at handa naman akong alagaan ka hanggang sa huling hininga ko. Di ba ipinangako natin sa altar noon na habang buhay tayo ay magkasama? Kaya hanggang mamatay ay magkasama pa din tayo. Hahaha. Natatawang sabi ni Aling Gemma. Ikaw talaga Gemma mahal. Kahit kailan, puro kakalokohan. Siya, sige na. At mauna na ako. Mangangahoy muna ako at wala na tayong kahoy na gagamitin mamayang gabi sa pagluluto. Konti na lamang ang andiyan. Kailangan kong makabalik na maaga at hindi ko na kayang maglakad pa pag dumilim na. Alam mo naman, nagkakaedad na. Natatawa din namang sabi na pagpapaalam ni Mang Daniel. Nako, oo Daniel, umalis ka na mahal. Umalis ka na ngayon para maaga kang makauwi sa bahay. Delikado din pag inabot ka na ng dilim sa daan at baka matuklaw ka pa ng mga ahas. Mag-iingat ka. Ako naman ay mangunguha na muna ng gulay dito sa paligid para may pang-ulam tayo mamaya. Pag-iingat na paalala naman ni Aling Gemma kay Mang Daniel. Samantala sa kabilang banda naman, habang naglalakad itong si Mang Daniel sa kagubatan, ay tila may narinig siyang isang iyak ng batang sanggol. Aminado siya na mahina ang kanyang pandinig, dala ng katandaan. Pero hindi siya maaaring magkamali sa mga oras na ito dahil iyak talaga ng sanggol ang kanyang naririnig. Pinakinggan niyang mabuti ang iyak ng sanggol at nilakad ang direksyon ng pinagmumula nito.
Ilang minuto lang siyang naglalakad at nakita na niya kung saan ang kinaroroonan ng ingay. Laking gulat ni Mang Daniel nang makita ang isang sanggol na nakalagay sa isang basket. Noong unay nag-aalangan pa siyang lapitan ito dahil tumitingin pa siya sa paligid kung andoon pa ang taong nang iwan sa kaawa-awang sanggol. Ilang minuto din siyang nagmatiyag sa paligid. Ngunit wala naman siyang nakitang ibang tao kaya agad na niyang nilapitan ang sanggol at kinuha. Diyos ko, sino ba namang irresponsableng magulang ang nang iwan sa isang anghel na ito? Nakakaawa naman. Mabuti na lamang at nakita ko. Kung hindi, nako. Baka nilapa na ito ng mapapangis na hayop. Mabuti pa nga sila at biniyayaan ng sanggol. Pero kami na gustong magkaanak ay hindi mabigyan. Bakit ganon? Diyos ko naman, sabi ni Mang Daniel sa sarili. Kinuha niya ang sanggol at nilabit. Inuwi niya ito sa bahay kubo nila. Siguradong matutuwa ang kanyang asawa kung makikita nito na may dala siyang isang sanggol. Gemma, mahal! Gemma, mahal! Buksan mo nga ang pinto dali. At may sorpresa ako sa'yo. Bilisan mo! Sumisigaw na tawag ni Mang Daniel. Ay naku naman Daniel, nakakagulat ka naman. Naggagayat ako sa kusina kaya hindi ako nakalabas agad. Ano yung sinasabi mong sorpresa? Bakit tila tuwang-tuwa ka ata? Nakukuryos na tanong ni Aling Gemma. Gemma mahal, may sorpresa ako sa'yo. Siguradong matutuwa ka dito. Tingnan mo itong dala ko na nasa basket. Tuwang-tuwa na sabi ni Mang Daniel. Nagmamadali namang sinilip ni Aling Gemma ang basket na daladala ni Mang Daniel. At laking gulat niya nang makita ang laman nito. Isang sanggol. Sas Mariosep! Daniel, saan mo naman nakuha yan? Bakit may dala kang sanggol? Nako Daniel, baka makulong tayo sa ginagawa mo. Saan galing yan? Umamin ka. Ino-stage mo ba yan? Natatakot na sabi ni Aling Gemma. Naghihit naman katatawa itong si Mang Daniel sa tinuran ng kanyang asawa. Ano ka ba naman Gemma? Bakit naman ako mang-hostage ng bata? Pagdating nga sa kama, hindi na ako makatapos ng isang round. Mang-hostage pa kaya? Tuwang-tuwa na sabi ni Mang Daniel. Saan mo kinuha yan Daniel? Bakit napunta sa iyo ang bata na yan? Nagugulo ang tanong ni Aling Gemma. Kanina kasi Gemma, nung nangangahoy ako, narinig ko itong sanggol na ito na iyak ng iyak. Nakatago sa likod ng puno. Kaya kinuha ko na. Nakakaawa naman at baka kung anong mangyari kung pababayaan ko. Tsaka naisip ko din na matagal na nating gustong magkaanak diba? Baka ito na ang sagot sa matagal na nating panalangin. Nakangiting sambit ni Mang Daniel. Ganon ba Daniel? Akala ko naman gumawa ka na ng masama. Kung ako ang tatanungin mo, abay gusto ko din namang magkaroon ng alagang bata. Kaya ampunin na lamang natin ito. Saktong-sakto't wala naman tayong anak. Masayang sabi ni Aling Gemma. Kinuha ni Aling Gemma ang bata at binuhat ito. Ngunit nagulat siya nang may makita siyang isang lampin na may nakatatak na pangalan. Nakalagay dito ang pangalang Prince Charlie. Daniel, tingnan mo itong lampin at may pangalan. Baka ito ang pangalan ng batang ito. Tura ni Aling Gemma kay Mang Daniel. Nako, baka nga iyan ang pangalan ng bata. Mas mabuti pa, huwag na lang natin siyang ibahan ng pangalan. Baka kasi mamaya ay hanapin pa ito ng mga magulang niya. Sambit naman ni Mang Daniel. Simula noon ay nalagaan nila ang sanggol. Sinunod na din nila ang pangalang nakatatak sa lampin at hindi na inibahan pa. Minahal nila ang sanggol na parang isang tunay na anak.
Tinuruan nila ito ng mga mabubuting asal at pagrespeto sa kapwa. Samantala mabilis na lumipas ang halos 6 na taon. Inenroll na nila ang bata sa paaralan. Gusto kasi nilang mas lumawak pa ang kaalaman nito. Sa una ay medyo nahihirapan sila dahil medyo malayo-layo ang paaralan mula sa gubat. Pero kalaunan ay nasanay din sila sa araw-araw na hatid sundo sa bata. Isang araw ay nagulat si Mang Daniel nang bigla siyang tanungin ng bata tungkol sa mga tunay nitong magulang. Tatay, di ba sabi niyo po hindi niyo po ako tunay na anak? Asan po ang mga totoo kong magulang? Bakit hindi po nila ako kinukuha sa inyo? Galit po ba sila sa akin? Kaya iniwan nila ako sa gubat noon? Tanong ng bata sa kanya. Anak, sa ngayon ay hindi ko masasagot ang katanungan mo ha. Dahil di ko din alam ang dahilan kung bakit ka iniwan ng mga tunay mong mga magulang. Pero huwag kang mag-alala anak. Andito naman kami ng nanay Gemma mo di ba? Inaalagaan ka naman namin ng maayos. Tsaka tinuring na parang isang tunay na anak. Kaya huwag ka na malungkot anak. Nakangiting sabi ni Mang Daniel. Maya-maya ay nagulat silang dalawa nang biglang may tumigil sa kanilang isang kotse at nagtanong sa kanila. Manong, matagal na po ba kayong residente sa lugar na ito? Tanong ng misteryosong babae na kung titingnan ay mukhang mayaman. Nako, oo ineng. Simula ng bata pa lamang ako. Ay dito na ako nakatira. Bakit? Anong kailangan mo? Kuryosong tanong ni Mang Daniel. Kung ganoon, may nabalitaan po ba kayo noon na batang nakuha sa gubat? 6 na taon nang nakakalipas? Nanlalaking mata na tanong ng babae. Naku oo iha. At kami ang nakakuha sa bata na sinasabi mo. Bakit? Anong kailangan mo sa bata at tinatanong mo? Kaano-ano mo siya? Nanlalaki ang matang sabi ni Mang Daniel. Maya-maya pa ay napatingin ng babae sa name tag na nakalagay sa batang kasama ni Mang Daniel. Prince Charlie? Saan mo nakuha ang pangalang yan? Tanong ng babae sa batang si Charlie. Nako ineng, iyang batang yan. Ang bata na binabanggit ko sa iyo na nakuha ko sa gubat at pinalaki. Bakit ba? Ano ba ang kailangan mo at kaano-ano ka ba ng bata? Sagutin mo ako. Tuloy-tuloy na tanong ni Mang Daniel. Nagulat siya nang biglang yakapin ng babae ang bata. Manong, ako po ang tunay na nanay ng sanggol na nakuha mo noon. Iniwan ko po siya sa gubat dahil gusto po siyang ilayo sa akin ng mga magulang ko. Dahil nabuntis lang daw po ako ng isang hamak na magsasaka. Galing kasi ako sa mayamang pamilya, kaya hindi matanggap ng mga magulang ko na pumato lang daw ako sa isang hamak na lalaki. Kaya na lang ang nagawa kong paraan, ang ilayo ang anak ko sa mga magulang ko at dalhin sa gubat. Tama, naalala ko na. Ikaw nga po ang matandang nakita ko na pumulot sa kanya noon. Natatandaan ko na po ang itsura mo dahil nasa paligid lang ako ng mga oras na yon. Sinadya ko na ilagay ang sanggol na malapit sa kinaroroonan po ninyo para marinig niyo po ang pag-iyak niya. At hindi naman po ako nabigo dahil kinuha niyo po siya. Pero agad na akong umalis noon dahil baka maabutan pa po ako ng mga tauhan ni Mami na humahabol sa akin noon. Kaya hindi ko na nalaman kung saan po kayo nakatira. Matagal ko kayong hinanap pero hindi ko makita ang lokasyon ninyo. Hanggang sa mawala ako sa aking sarili dahil sa pag-iisip gabi-gabi kung maayos ba ang kalagayan ng anak ko. Mabuti na lamang at nakarecover ako. Kaya simula noon, hinanap kong muli ang anak ko. At sa pagkakataong ito, hindi ako nabigo dahil andito na siya sa harap ko ngayon. Medyo naluluwang sabi ng dalaga. Simula noon ay kinuha na ng babae si Prince Charlie sa mga taong nag-aruga dito noon.
Masakit man para sa mag-asawang si Gemma at Daniel ang pagkakahiwalay nila sa kanilang inampon, ay labis pa din silang nagpapasalamat. Dahil mas magiging maganda ang buhay ng bata sa piling ng tunay na mga magulang na isa pa lang milyonarya. Samantala sa kabilang banda naman, mabilis na lumipas ang halos napakadaming taon at nakagraduate na ng kolehiyo ang batang si Prince Charlie. Muli itong bumalik sa gubat, sa kubo ng mga dating nag-alaga sa kanya. Nakita niya sa labas ng kubo ang dalawang mag-asawa na nag-uusap. "Nay! Tay!" Sigaw niya sa mga ito bago tumakbo at niyakap ang dalawang matanda. Napaiyak naman ang dalawang matanda nang makita nila ang dating bata na inampo nila. Nako, manglaki mo na anak. Kamusta ka na? Pangangamusta ng mag-asawa habang naluluha. "Eto okay lang po, tay. Pumunta po ako dito para kunin na po kayo at doon na po titira sa mansyon ni na mama. Pumayag na po ang mga lolo at lola ko na kunin ko kayo. Dahil sa pasasalamat daw po nila sa pag-aalaga niyo sa akin noon. Nagkabati na din po kasi sila ni mama." Tuwang-tuwa na balita ng binata. Simula noon ay tumira na ang dalawang matanda sa mansyon. Kung dati ay siyang inaasikaso o tinaalagaan ng kanyang nanay Gemma at tatay Daniel, ngayon naman ay siya ang bumabawi sa pag-aalaga sa mga ito upang maipadama naman niya ang tunay na pagmamahal niya bilang isang mabait na anak sa mga dating taong minsang itinuring din niyang tunay na mga magulang. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.